Sa video na ito ay pag-usapan po natin ang pagtaas ng presyo ng Pi Network ng halos 100%. Oo po, tama ang narinig ninyo. Doble ang inakyat ng presyo ni Picoin matapos itong mag-breakout mula sa tinatawag na descending triangle pattern. Kaya ang tanong ng marami ngayon ay aabot na ba ito sa presyong $1.87? O isa lang ba itong pansamantalang hype na pwedeng bumagsak ulit? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ngayon ay simulan po natin sa katanungan kung ano po ang nangyari at bakit po biglang tumaas ang presyo ni Picoin. Yan, itong mga nakaraang araw ay nagulat po ang maraming mga crypto traders dahil ang Pi Network ay tumalon ng 100% sa kanyang presyo. Galing po ito sa mababang presyo na 0.38 at ngayon ay umabot na po ito sa halos 0.76. At ano po ang naging dahilan? Yan, ayon po sa mga technical analyst ay nagkaroon po ng tinatawag na breakout mula sa isang descending triangle pattern. Ibig sabihin ay bumaba ang presyo ng Picoin sa loob ng ilang linggo o buwan, pero ngayon ay nabasag na po ang trend na ito. Kapag may breakout mula sa mga ganitong pattern, madalas po itong senyales ng trend reversal o pagbabalik ng bullish momentum. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng Elliott wave at paano po ito nakakatulong sa prediction? Ayan. Kung medyo bago ka pa lamang sa technical analysis ay medyo malalim ito. Pero susubukan po nating ipaliwanag ito sa napakasimpleng paraan. Ayan. Meron po tayong tinatawag na Elliott wave theory. Ito po ay parang pattern o galaw ng presyo na may 5 waves pataas. Kaya yan po yung 1, 2, 3, 4, 5. Yan, linalagyan po nila ng labels na 1, 2, 3, 4, 5. At sinusundan po ito ng tinatawag na ABC correction. Kaya sa kaso po ni Pi Network ay hindi lamang po ABC, kundi umabot pa ito sa ABCDE na pattern na bumubuo ng isang descending wedge. Kaya yan, nakikita po natin dito yung illustration sa pattern na ito dito sa chart na kanilang ibinahagi dito. Ayan, ayon po sa analyst na si Nicola Lasik, natapos na ang wave 5 or 5 wave pattern ni Picoin sa presyong malapit po sa $3 at bumagsak po ito sa presyong 0.38 bilang correction. Ngayon, base po sa pattern na ito, maaaring nagsisimula na ulit ang panibagong bullish cycle. Dagdag pa dyan, ang RSI or Relative Strength Index ay bumagsak po sa oversold level na karaniwan ay sinyalis na mura na ang asset at pwedeng bilhin ng mga traders. Kaya posibleng ito ang siyang nagtutulak sa pag-akyat ng presyo ni Picoin. Ayan. Ngayon ay dito naman po tayo sa Fibonacci indicator. Ayan, ano nga ba ang Fibonacci analysis at paano po ito ginagamit para malaman ang target price? Ayan, ang isa pang ginagamit po kasi, common indicator na ginagamit ng mga traders ay ang Fibonacci retracement at extension levels. Para po siyang calculator ng potential targets batay po sa previous na galaw ng presyo. Sa kasalukuyan, kung magpapatuloy po ang trend reversal, sinasabi ng analysis na posible po ang apat po pala na price targets dito. Una ay ang presyong 0.904, pangalawa ay ang $1, pangatlo ay ang $1.13, at ang pang-apat ay kung malakas talaga ang momentum, pwedeng umabot po ng hanggang $1.87 ang presyo ni Picoin.
Ang pinakamalagang support level po ngayon ay nasa 0.54. Hanggat hindi po nababasag ito pababa, may pag-asa po ang Picoin na patuloy sa kanyang pag-angat or umakyat ang kanyang presyo. Ngayon ay may mga bagong developments ba sa Pi Network na nakakatulong sa pag-angat ng presyo? Ayan. Bukod po sa technicals ay may mga fundamental developments din na nakaapekto dito kay Pi Network. Isa na po rito ang KYC integration sa Banza. Ayan, ibig sabihin ay mas madali na pong mag-verify ng identity at gumawa ng Pi wallet para sa mga bagong users. Ayan, bukod pa dyan ay inayos din nila ang wallet activation process, kaya mas konti na po ang hassle para sa mga bago pa lamang sa crypto. Dahil dito ay mas maraming tao ang nainganyo ulit na subukan ang Pi Network na posibleng nagdadagdag ng demand at nagbunsod sa pagtaas ng presyo ni Picoin. Ngayon is bakit po delikado pa rin na mag-invest dito kay Picoin kahit tumataas ang kanyang presyo? Kahit exciting po ang pag-akyat ng presyo, hindi pa rin po kasi guaranteed ang hinaharap ni Picoin. Tandaan natin na wala pa ring open mainnet ang Pi Network. Kaya ang coin na ito ay hindi pa ganap na tradable sa mga major exchanges. Ang presyo nito ay kadalasang speculative, kaya volatile o pabago-bago ito. Isa pa, kapag bumaba ulit ang demand o nagkaroon ng negative news, mabilis din po itong bumagsak. Kaya dapat ay maging maingat po tayo at huwag po tayo maglagay ng malaking halaga na hindi natin kayang mawala. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Picoin. Yan, sa atin, para sa atin, yan, bilang mga Pinoy, ay meron po itong dalawang posibleng epekto. Una ay ang opportunity. Kung maayos po ang pag-execute ng Pi Network at matuloy ang open mainnet, posible po itong maging isa sa mga undervalued coins na tumaas sa halaga. Malaking potential ito, lalo na kung isa po tayo sa mga early adopters. Pangalawa, kung hindi po matuloy ang developments o mag-fail ang project, maaaring mawalan po ng value or halaga ang Picoin. Kaya dapat po nating pag-aralang mabuti bago po tayo mag-invest. Huwag po tayong basta sumabay na lamang sa hype. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang pag-akyat ng presyo ni Picoin ay exciting. Oo po, pero ito po ay paalala rin na ang mundo ng crypto ay puno ng posibilidad at saka panganib. Maganda ang makasabay sa umpisa ng isang project, pero mas maganda kung may sapat po tayong kaalaman bago po tayo sumugal. Kung iniisip po nating pumasok sa Pi Network or Picoin ngayon, tanungin po muna natin ang ating sarili. Handa ba tayong tanggapin ang risk na kahit umabot ito sa $1.87 at posibleng bumalik sa presyong 0.38? Ayan, kaya ba natin yan? Kaya ayan, ang pinakamainam po na gawin natin ay syempre ang aralin natin, mag-obserba po tayo at lagi po tayo maging updated sa mga developments. Huwag basta-basta po tayong pumasok dahil lamang may isang breakout o may mga lumalabas na hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.